Sa mga guro, mga magulang, at sa lahat ng mga nanood, magandang buhay po sa ating lahat. Pasok ka na, brigada, eskwela na. Pero ngayon, kaiba ang pagdaraos natin ng brigada, eskwela natin ngayon dahil naharap tayo sa suliraning pangkalusugan. Naharap tayo sa pandemya. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating brigada, eskwela bilang paghanda sa ating mga eskwelahan at sa isipan ng mga mag-aaral. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-aaral, lalo na sa pagbabasa. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang bayanihan ng bawat isa para sa kalidad na edukasyon. Isa sa mga gawain ng Brigada Eskwela ngayon ay ang pagkaroon ng gulayan sa tahanan. Hinikayat po ang bawat tahanan o bawat pamilya na magkaroon ng gulayan sa kanilang tahanan para magkaroon sila ng mapagkuhanang pagkain at para rin magamit ang malayang oras sa kapaki-pakinabang na gawain ang pagtatanim habang nasa kani-kanila silang tahanan. Tanong naman ng ilan, paano kami? Wala kaming mapagtataniman. Kaya dito pumapasok ang aking paksa, ang urban gardening. Marahil gasgas na sa pandinig ng iba ang urban gardening. Pero hinikayat ko kayong lahat na isagawa natin ang urban gardening para na rin sa atin, sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Ano nga ba ang urban gardening? Urban gardening, ito ang paraan ng pagtatanim ng mga halaman sa syudad na kung saan ay may limitado at minimal ang espasyo. Gamit ang iba't ibang lalagyan tulad ng mga paso, lata, kahon o anumang recyclable container na pwedeng taniman. Sa madaling salita, hindi natin kailangan ang mga malaking espasyo para makapagtanim tayo. Kailangan lamang natin ng paso, lata, kahon o anumang recyclable container na pwede nating pagtataniman. Kahit anong lalagyan na maaring paglagyan ng lupa ay maaari nating taniman. Kahit limitado ang lugar, pwedeng magtanim ng gulay gamit ang tamang teknolohiya o modelong angkop sa gagamiting lugar na taniman. May mga iba't ibang paraan para makapagpatubo ng mga halamang gulay sa urban gardening. Dito sa halimbawa, pinapakita na makapagpatubo tayo ng halaman gaya ng mustasa sa isang sako. Sa kabilang larawan naman, gumamit ng mga 1.5 na bote ng soft drinks at mga galon ng mineral water na isinabit para lang mapaglagyan ng tanim. So mas nakatipid ng espasyo kapag nakasabit yung mga halaman. Ito naman, so iba't ibang tanim din nakalagay sa iba't ibang lalagyan. Iba't iba din ang container para mapaglagyan lang ng tanim. May mga galon din ng mineral water, mga bote ng 1.5, may mga styro, may mga plastic cups ng instant noodles at iba pa. Dito, ang pinakita ay paglalagay ng tanim sa inodoro. Pero siguro kung maalala mo na umupo ka dyan, so baka magbago yung gana ng iyong pagkain. Pero dyan pinapakita lang na kahit anong lalagyan na maaring lagyan ng lupa ay maaari nating taniman. Sa kabilang larawan, nakagawa sila ng plat gamit ang mga plastic bottles ng soft drinks. Inipit nila to ng kawayan para mas matibay at saka nilagyan ng lupa para mapagtataniman.
Ginagawa itong ganitong paraan kapag ang lupa ay matigas at mabato at mahirap siyang bungkalin. May iba't ibang kailangan sa pagkakaroon ng urban garden o containerized garden. Una ay espasyo. So hindi kalakihan ang espasyo ang kailangan natin. Espasyo lang na pwede nating paglatagan ng ating mga lalagyan na may mga tanim. Espasyo na pwede nating pagsasabitan ng ating tanim. Pangalawa, kagamitan sa paghahalaman. Marami tayong iba't ibang klaseng kagamitan sa paghalaman o mga garden tools, pero kadalasang ginagamit sa paghalaman sa containerized garden ay ang dulos. May mga kagamitan sa paghalaman na nabili sa mga tindahan katulad ng Ace o sa mga tindahan na nagtitinda ng mga halaman. Kung walang kagamitan, pwede tayong gagawa ng mga improvised na kagamitan. Sa probinsya, nung nag-aaral pa ako ng elementarya, pinapadala lang kami ng teacher namin ng kawayan na pinalapad at kinortihan ng hawakan. So yun ang ginagamit namin sa pag-garden. So ang tawag namin doon ay guna. Nakakatipid. Pero dito maraming nabibiling mga dulos o iba pang kagamitan. Kailangan din natin yung paglalagyan. Gaya ng sabi kanina, anumang bagay o mga patapong bagay na pwedeng paglalagyan ng lupa ay maaari nating pagtataniman. Marami tayong mga sirang bagay na sa ating bahay na tinatapon na lang. Huwag na nating itapon, mapakinabangan natin yan. Pagtutubuan natin ng halaman yan, mapakinabangan pa natin, mapakinabangan din natin yung mga halaman. Kasunod, pataba o fertilizer. Sa pataba, mayroong deorganiko at organiko. Pareho silang may nabibili sa mga tindahan. Pero sa organiko, maaari tayong gumawa ng sarili nating pataba mula sa mga nabubulok na bagay. Tulad ng dahon, mga nabubulok mula sa ating kusina, mga balat ng prutas, mga balat ng gulay at iba pa. So ilagay lang natin siya sa isang sisidlan o kaya ibaon natin sa lupa at paglagyan at tabunan natin ng lupa hanggang sa mabulok. Kasunod ay lupa. Iba sa atin mayroong mapagkuha ng lupa, pero iba naman ay wala. So pero mayroong tayong mabibiling mga lupa o mga loam soil sa mga nagtitinda ng halaman. Seeds at seedlings, pantanim. Saan ba tayo makakuha ng pantanim? So may mga seeds din tayong nabibili sa mga tindahan. Minsan may na-produce tayo na mga seeds na maaari nating itanim sa ating tahanan. Minsan pag naggulay tayo ng kamatis at saka kalabasa, so yun na yung pwede nating ibinhi. Kasunod, harang at bakod. So kailangan natin kung kinakailangan para may proteksyon ang ating mga tanim. Para hindi siya magalaw-galaw yung mga bata at mga hayop. Tubig. So kailangan natin ng tubig para pandilig sa ating mga halaman. Para mabigyan sila ng sapat na tubig na siyang pangunahin nilang kailangan. So kailangan din natin training, seminar o pagbabasa ng anumang babasahin tungkol sa paghalaman para makuha tayo ng kahit kunting kalaman o mga kaalaman sa pagpapatubo ng halaman. Ito ay mga halimbawa ng mga gulayan sa mga lalagyan o containerized gardening. Dito pinapakita ang iba't ibang halamang gulay na itinatanim o inilagay sa iba't ibang lalagyan. Mga sirang lalagyan na mula sa ating tahanan na ginamit muli para mapakinabangan. Tulad ng batya, timba, lata,
o ano pang malalalim na lalagyan. So mayroon pang mangkok. Dito naman pinapakita yung paggamit ng gulong. Mga galon ng tubig, 1.5 na plastic bottles, mga plastic cups, baon ng niyog, kawayan, at iba pa. Alam kong mayroon tayong mga gamit din sa bahay na nakatambak lang, na patapon na. So huwag nyo nang itapon. Paglalagyan natin ng tanim yan para mapakinabangan. Ito din ay magulong. Gumamit din siya ng magulong para pagpapatubuan ng ating mga halaman. At iba pang lalagyan. May styro, may plastic. Dito naman ay sako, mabuti din ng soft drinks at mga galon ng mineral water. Kung wala tayong espasyo na paglatagan ng ating mga tanim, so pwede tayong gumawa rin ng vertical gardening. Pwede nating isasabit ang ating mga halaman para mas matipid ang espasyo. Dito gumagamit siya ng mga 1.5 na plastic bottle. Sinabit, mas tipid sa espasyo. Gumamit din siya ng mga lata. Marami tayong nakikita sa ating pamayanan na mga 1.5 at saka mga lata. So, pwede nating ipunin, pwede nating paglalagyan ng tanim. Kahit sa tahanan lang natin, may mga nakatambak tayo na 1.5 at saka mga lata na pwede rin nating pagpapatubuan ng mga halamang gulay. Ito, gumamit din ng sapatos at buta. So, pinapakita nandito, kahit sapatos, pwedeng paglagyan ng halaman. Gaya ng sabi ko kanina, kahit anong bagay ay na pwedeng paglagyan ng lupa, ay maaari din nating paglalagyan ng tanim. Sa kabila ay mga buta. Dito sa mga buta, pwede nating taniman din ng mga halamang gulay, katulad ng carrots at labanos. Kasi mahaba siya. Kapag harvestin mo na yung carrots o labanos, so pwede mo nang gupitan lang yung gilid para mas madaling mag-harvest. Tapos pagtaniman mo uli, talian mo lang siya para mapigil yung lupa. Ito naman ay mga gulong. So medyo malaki yung espasyo. So kung mayroon kayong espasyo na ganito at maraming gulong na nakatambak sa inyo, so pwede niyong gayahin ang ganitong pag-garden. So hindi nasasayang yung espasyo. So dinoble niya yung gulong kasi ang tinanim niya ay okra. So lumalaki yung okra, so mas kailangan ng mas maraming lupa. Ganito rin ang ginawa niya dito kasi hindi pwede siyang bungkalin yung lupa, matigas at mabato. Kasunod naman ay mga halimbawa ng malalagyang na maaari nating taniman. Dito may wooden containers, mga pots, mga gamit sa bahay na sira na o butas na, drums, barrels, tin cans, mineral water bottles, glass and ceramic wares. So ito ay ilan lamang sa mga lalagyan na maaari nating taniman. Pero marami pa tayong makita sa ating tahanan na maaari pa nating taniman. Gaya ng sabi ko kanina, kahit anong bagay o lalagyan na mapaglagyan ng lupa ay maaari nating taniman. Dito ipinakita ang paggamit din ng iba't iba pang lalagyan. Tulad ng sako, mga lata at galon ng mineral water. Ito magulong din ang gamit at saka iba pang lalagyan. Ito kamatis na itinanim lang sa bote o sa galon ng mineral water. So hitik na ang bunga ng kamatis. So kung may ganito kang kamatis, mga 2 puno, so solve na ang pangailangan mo sa kamatis. So hindi ka na kailangan bumili pa ng kamatis. So mayroon ka ng mapipitas sa bakuran ninyo.
nakakatipid ka. Ito pinakita na kanina, ilang halimbawa ng pagtatanim ng mustasa sa sako. So ito rin. So diyan na lang pinatapatubo sa sako hanggang sa ma-harvest. Mayroon ka ng pansahog na mustasa sa iyong sinigang sa miso. So di mo na rin kailangan bumili pa ng mustasa. So mayroon ka ng mapagkuhanan mula sa iyong bakuran. So pinakita natin to kanina. So dito naman ay mga 1.5. Hinilera, nilagyan ng patungan. Nagkaroon siya ng layer. Patong-patong. Ganon din dito. Kung marami kayong 1.5, so pwede rin kayong gumawa ng ganito. So marami man tayong makita 1.5 na nakakalat lang sa ating pamayanan. Sa halip na ibasura natin, so pwede nating gamitin para paglagyan ng tanim. Dito naman ay gumamit ng kawayan para paglagyan ng tanim at saka palayok. Binutasan yung kawayan, nilagyan ng bakal at sinabitan ng tanim ang magkabilang dulo. Ito naman ay karaniwan nating nakikita na pwede rin nating gayahin sa ating mga tahanan. So paggamit ng 1.5 ng buti ng soft drinks, nilagyan ng pechay. Pwedeng nang harbisin ang mga pechay na yan. So pwede nang ihalo sa ating nilaga. O kaya gisahin, haluan ng sardinas, solved na ang ating almusal. Nakakatipid ka. So ganun din dito, mga pechay din nakalagay sa PVC. Pero ito ay hydroponics o kaya ay aquaponics. Ito yung pagpapatubo ng halaman sa tubig lang. Sa sunod nating paksa, pag-usapan natin kung paano nga ba ang paggawa ng hydroponics at aquaponics. So ito rin katulad kanina, so nilaglagay ng lalagyan na patungan at inilatag ang mga 1.5 ng mga buti ng soft drinks at nilagyan ng tanim na pechay. Nakakatipid. Marami kang tanim na nailatag o naitanim, nakakatipid pa ng espasyo. Ito ay mga halimbawa ng mga gulayan sa tahanan. Kahit wala pang sinabi ang Brigada Eskwela na kailangan magtanim tayo sa ating mga tahanan, so ang ilang tahanan ay nagtanim na. Naglagay na sila ng mga tanim sa mga paso. Dito, pinakita na isa tahanan ang paglalagay ng halaman o pagtatanim ng halaman sa mga buti ng soft drinks at mineral water. So, ganun din dito. So, may talong nilagay sa galon ng mineral water at mga okra. Mga okra din. Ito nakatanim sa gilid. Kung mayroon kayong bakanting gilid ng iyong bahay na pwedeng paglalagyan ng tanim, taniman nyo na para mapakinabangan ang espasyo. Dito rin ay talong na hitik sa bulaklak. So kapag mayroon kang talong ganito, kahit 3 puno lang, so solve na ang iyong almusal. Itlog na lang ang kailangan mo, may torta ka na. So nakakatipid ka ng iyong gastusin. Ito din sa gilid ng bahay, tanim ng talong at mga ampalaya, sitaw na mga halamang gumagapang. So kapag ang bahay mo ay mayroong bakante sa gilid na pwedeng pagtaniman, so taniman mo na para mapakinabangan at mayroon kang aanihin ng gulay balang araw. Naman ay nag-harvest na si Sir sa kanyang tanim. Kahit nasa gilid lang ng bahayan, bubungan na ng bubunga, basta alagaan nyo lang ng mabuti. So si Sir nag-harvest na ng talong at saka yung malunggay niya. So malunggay din ay mahalaga, maraming sustansya na maidulot sa ating katawan. Mayroong mga bakanting lote na nakatiwangwang lang na malapit sa inyo, so pwede nating
pagtaniman para hindi naman masayang yung lugar. Kung nandyan yung may-ari, so pwedeng magpaalam. At tulad dito sa bakanting lote na ito, so pinagtaniman ng kalabasa, sitaw, kamuting baging at iba pa. Ito rin sa gilid ng bahay na walang nabakante, so tinaniman ng okra. Katulad ng batang ito, bukod sa pagbabasa, bukod sa pagtulong sa mga gawaing bahay, naglaan din siya ng oras para sa pagtatanim. Kung kaya ng batang ito ang pagtatanim, kaya din natin. O bakanting lote, nilagyan ng tanim. So kung kaya ng ibang pamilya na magkaroon ng gulayan sa kanilang tahanan, kaya din natin. So ngayon pa lang, umpisahan na natin ang pagtatanim habang nasa tahanan tayo para hindi masasayang ang ating mga oras. Ang pamayanan na sama-sama sa paghalaman, sama-samang may malusog na katawan at sama-samang may panangga sa anumang karamdaman. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago ako magpaalam, papaalala ko lang na huwag kalimutang mag-like, share at comment. Paki-click na rin ng subscribe sa baba. Maraming salamat. Ingat tayong lahat.